So, good morning, good morning. So, ayun, good morning at pina-prepare ko ng una yung paglalagay namin ng nakahandang dayos, no? O tudling. So, sa Kapampangan kasi tawag namin dito dayos eh. So, ito yung mga tatamnan namin ng ah, seedlings ng talong o yung balasenas sa amin. So, habang nintay namin yung mga bata, pina-advance ko na ng pagtutudling yung aking kasama. So, prepare na sila para sa isang area. So pagkatapos binisita ko naman yung mga seedlings namin. Although maliliit pa, kasi unahan kami sa seedlings sa dami nga ng kailangan namin. O 7,000 to 8,000 seedlings. Hindi ko na hinintay na lumaki pa. Diyan, dalawang group kasi yon. So ayan, kahit na 4 inches o 5 inches pa lang ay pinadeliver ko na para may magamit. Importante na meron kang maipagawa sa araw na ito. Ayan o. So ginawa ko, diniligan ko muna. Tapos yung isang area ay pinabasa ko muna yung mga seedlings para yung mga roots ay basang-basa bago sila may transplant. Ayan, so nahakot na ng mga bata. Ito yung mga style namin dito sa preparasyon. So habang medyo naghihintay pa ng pagkakataon, yan may mga nakaabang na. Madali namang gumawa ng paraan para mapabilis ang trabaho. So pag nagumpisa na yung mga bata, ayun na ang gagawin namin. So pinakamasarap yan, prepare na. Ayan, nahakot sila ng pinahakot ko muna. So, isang tao ko ay pinalagyan ko na ng basal fertilizer. So, yung tinatawag na pabaon or sa Kapampangan ay pabakal. Ayan, spread out na lang. Kasi kung malalaki seedlings, at least mga 10 grams per hill. Pero ito, ang ginawa ko sabog system na at manipis lang. So, ayan, okay na. Naghahanda na yung mga bata namin na magtatanim. Habang ako naman nandito sa may parting unahan, so yung tinatawag naming tarundon. So inaabangan ko sila, ayun ako sa inaabangan ko yung gagawin. Pero yung isang area, ayan, ganito ang style namin sa pagtatanim. Merong naka-assign para sa paglalagay ng abono at yung pagdi-distribute ng mga seedlings para mabilis ang trabaho, systematic. Then susundan siya ng isang, so anim kasi yung tao ko na kinuha, tatlo yung distributor, tatlo din yung pagtatanim. Ayan. So, itong mga bata, mga sanay na sa pagtatanim ng talong dito sa amin, sila na ang kinuha ko. Yan. Binibiro sila ng tito nila para masaya silang magtrabaho. Tinutulak-tulak ang mga puwet. Ayan ang itsura. Oh. So, napakadali lang naman. So, kung napapansin nyo siguro, pinalaparan ko ng konti ang in between rows. Ayan. So, ito, sausaw na din yung aking bunso. Tinesting din magtanim. Palibhasa nga ay hindi kami mga sanay na magtanim. Medyo mabagal kumpara dun sa mga bata. Halos araw-araw ay sila yung kinukuha magtatanim sa mga karatig na bukid namin. So, nakakasakit din naman ng likod. Ito ay mahigit 1 hektarya itong pinatatamnan kong ito. More than 8,000 seedlings. Ayan. So, nakikisaw-saw. At saka din,
Palibhasa nga ay madalang maka-experience sa ganitong bukid. Yan, oh, talagang tinututukan maigi eh. Pero mabagal. Malayo na yung kasunod niyang mga magtatanim. Ayun na sila oh. Distributor pa. Ang matanda, ang senior ay nakikidut-dut na rin. Kaya lang nasa gitna ng balakang at saka likod. Tumutulong-tulong na rin para makatapos lang. Ayan. So, ganyan ang forma ng senior pagka payuko-yuko. So, nakaka-enjoy din naman. Ayan o. Kung pagmamasdan yung sa tabi ko, galing pa siya sa dulo, inabutan na ako. Ayan, may import pa kaming seedlings distributor. Hindi nila mapigil na hindi tumulong. So, yan o. Inabutan na ako ng bata. Palibasa sanay. Yan. Tumayo na ang matanda o. Hindi makatagal. Ayan. Sakit ang likod. Itong bata. Tuloy-tuloy lang eh. Oh. Ang bilis. Palibasa yung mga sanay. Binibiro pa na kanilang tito. Yan. Tira uli ang senior, oh. Balik uli. Pero ang lapit lang ng pinagmulan. Yan. Oh. Yan. Hirap na hirap pang yumuko kung hindi isak lang ang mga paa. Nakakautay din naman. Oh. Yan. So kahit paano eh nakakaraos. Kasi habol namin maitanim lahat yung mga seedlings. Then eto pagkatapos maitanim, binigyan ko ng instruction yung mga bata na gayahin ako. Pinataklob ko yung nasa in-between plants para yung basa ng lupa ay manatili pa rin at hindi siya. Kasi pag na-open, sobrang init, natutuyo. So, ayan, pinababalik ko ng konti ang lupa. So, yung, ayan, nakisama na rin ang aming boss. Si Madam. Sinubukan na rin magtabon ng lupa. So, ito pagkatapos naming magtanim nung isang area, pinasundan ko na agad ng irrigation system namin. So, kung napapansin, ito yung aking isang project. Imbis na magdilig ka ng individual watering, ginamitan ko na ng perpurane hose. So, mas efficient, mas mabilis. So, ayun, natapos na yung aking patanim. Thank you sa mga makakapanood at sumusubaybay. Till next video!